Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 16, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Orabila. The Orabila main entrance sa may 21st Avenue Tagumpay Project 4 Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may The Medical City Ortigas. Naku, wow, katropikan na. Okay po, andyan na po tayo. Ang traffic, ang tapos ang mura ng pamasahe. Naku, talo na naman ito. Talo, logi. Ay, logi. Ang mura ng pamasahe. Traffic yung pagdadalhan natin. Traffic. Ay, kasama talaga sa hanap buhay yan. Yan ang wish ng LTFRB. Okay po, so yan, magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, man yan. Kung kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan, lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. That's about 2,200 kilometers or 1,000, more than 1,600. Ano yun, na-bet yun ng DA lahat yung napadala sa both houses natin na mga sites na ito. At gusto rin namin idagdag, Weng and Joel, once ma-approve yung GAA by January, meron na tayong tinatawag na transparency portal. Ito yung FMR Watch. Ito ay website. Makikita dito yung details ng project, kung magkakaroon ng meeting, sino mananalo, magkano, pwede rin sila magbigay ng feedback at pwede sila mag-send ng mga pictures or videos para talagang open para sa lahat, makita natin. So maging open na to by January. Paano po natukoy yung mga projects na yon? Meron bang nag-propose din nun ng mga mambabatas, LGUs, o paano po? Yan? Pwede yan na LGU, pwedeng sa Congress, pwedeng sa Kapitan, pwedeng mga farmer association. So lahat ng mga request ay ibinavalidate yan ng ating regional field office through our regional agricultural engineering division. At pag dumating yung request, ibabalidate yung geotag yan, tapos papasok yan doon sa tinatawag natin ng FMR network plan. Kung hindi naman papasa doon sa criteria, kasi may mga criteria nga tayo, dapat mag-link, dapat may production area, ibabalik yan sa proponent ng regional director ng region na sinasabi, ito yung nakita doon sa validation of the findings at either papasa or hindi siya papasok doon sa network. Yung lahat po ng proyekto na pupuntuhan ng 33 billion, pasado sa criteria yun, ASEC, hindi yung in-accommodate niyo kasi ang nag-propose nito, ang nag-insert nito ay si congressman o si senador o si mayor o si governor. Wala dapat mapondohan, Weng and Joel, na wala sa FMR network plan. So, isa yun sa mga conditions talaga. Ano ba yung pangunahing criteria para maibigay yung phone, mai-allocate doon sa FMR plan? Una, dapat nakalink siya sa existing na mga karsada, hindi pwedeng nakalutang lang kasi mawawalan visa yun. Pangalawa, ang sa pinaka-importante, dapat ay mag-link din siya doon sa tinatawag natin ng mga production area. Kasi farm to market road tayo, ito mga project natin, so yun yung main consideration namin. And of course, in terms of prioritization, dapat din ay talagang malaki may tutulong yan doon sa komunidad. Wala na po, plus na lang yun. Wala na po dito yung yung farm, road network na galing sa mansyon ni ganitong politiko papunta sa main road. Wala na yun kasi talagang ang purpose talaga nito is i-connect yung ating mga key production areas na kung saan network
Ang kalsada dapat sa dito. Kasi nainiwasan natin when yung farm to market maging farm to pocket. Yeah. Yan ang iniwasan natin. Asek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning. Maraming salamat din. Good morning. Asek Arnel Mesa, spokesperson Department of Agriculture, mga kapuso. Magbibigay na tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:56. Radyo na, labanan ng fake news. Haggard kakatipid? Try Cream Silk 2 Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw without straight and smooth hair. With Cream Silk 2 Wash Pack. Grimsilk. Use Grimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Pamalo pa ng Robust. Gawa ito sa Feminium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust. Para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Hi, I'm Vanessa Lund, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot dahil mabilis sa Sana ako. Sana ako magpaano sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo tumakbo! Gaya buhay, paglagpay sa aray. Kailan, lamang sa visa para sa aray. Iyang pasahart at bulsa. 950 ng NRP. Medical Subsidiary. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Asagang Unilab yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, nalgene, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Buhag Haggard Care! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Milk with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhag. It's a non-contaminated shampoo and with regular use for 24 hours. Cream Silk Vitamin Boost every day. Grimsilk. Use Grimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Sa Double B! 9 days, Pasko na, weng. Malamig na ng malamig ang panahon. diba? Nung wala mag-aircon. 9 kahapon na ano ako, na dampian ako ng ulan. Talaga. Yung ulan niya, yung maliliit na butil na tapos malaki. Tama sa mukha ko. Ba, ito na, sabi ko, yun na. Christmas na, mga kapuso. Dahil dyan, happy birthday kay Mama G, Mama Jimmy Lou. Happy birthday po sa inyo. And happy birthday din kay Journal Past Vlogger ng Kamsik Antique. Happy birthday po sa inyo. Ay, si John Ryan Calonia, nagsa-celebrate ng birthday niya. Yan, happy birthday ay ang ating RJ May Davao. Happy birthday. Tamay lang, mga kapuso, dyan ang pusigan. At kilala Roque. Ang kumpirmado sigurado mula sa PITX sa General Patuloy, Gabriel Gonzalez, Gagawin. Rika, unti-unti lang dumadagsa sa PITX ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya para sa Pasko at Bagong Taon. Kabilang dito ang OFW na si Angelica Dagaman na 2 taon nang hindi na nakakauwi sa Leyte matapos magtrabaho sa Saudi. Ay sa kanya, sinamantala niya ang pagkakataong hindi padagsa ang tao para makasakay agad, lalo sa na siyang makasama ang pamilya. At least makasama din sa Pasko. O yan kasi yung iba, nasa na nga po 25, pataas yun na lang parang mahante para sa food. So, hindi ka na makaabot. Kasi yung iba, pag pumunta dito sa pag hindi pa nakapasko, mag-aantay ka talaga kung sino yung sinusunod sa tayo. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang dadagsa ang bulto ng mga pasahero pagsapit ng Disyembre 19, kung saan posibleng umabot sa 3 milyong tao ang gagamit ng terminal. Samantala, fully booked na ang 7 biyahe ng Silver Star papuntang Tagbilaran, Asil, Lidawan at Tacloban mula Disyembre 18. Ayon sa bus company,
mas maiging magpa-reserve online para hindi na mahirapan sa mismong araw ng biyahe sa halip na mag-walk-in. Mahigpit pa rin ang seguridad sa terminal at bawal ang matutulis na bagay at flammable materials. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, TCMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari. Nakareport agad sa TVMM at sa YouTube at Facebook. Ako po, Felicia Naso. TCMM Balita Ngayon. Ang oras, alas 9:05. Oras sa din sa inyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablag na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patupik-tupik. Isang Peter Busi at Nicarazo ang mag-aatin ng balitang tapak at tapatan ng talakayan. Balita-taan! Balita-taan! Sa DCMM Radio Patrol sa East at DCMM Tele Radio. Nakausap akong mga kontratista. Ito ay sa private, hindi sa gobyerno. Mismo sila nagsasabi, Lala, mahirap yung ginawang 50%. Yung itutulad mo daw sa presyo ng hardware. Ito ay alam ng mga engineer. Hindi ako engineer. Engineer pa ko ni Bongbong Marcos. Hindi engineer si Secretary Vinicius. Dapat kumonsulta sila ano epekto nitong masyadong malaking bawas sa presyo ng mga materialis ng public works. Pero, nagdesisyon ang Pangulo eh. Ngayon, gusto ibalik dahil nagkamali yata ng computation. Saka may mga existing projects kasi na dapat daw mapondohan. Eh, paano matutuloy kung nandyan na yung mga presyo? Kasi iba daw ang presyo kapag probinsya, saan ba kinuha. Pero alam mo, pabor ako na gawin ko rin yung hindi sa publiko mo. Kasi minsan magugulat ka, di ba yung kanilang mga presyo? Sobra. More than 100, 200%. Kaya tignan mo ang backlog ng school roofs, school buildings, ang laki. Kasi ubos na yung pondo sa komisyon pa lang eh. Ay! Alas 9:07 na, 9 days bago magpasko. December 16 na. Anong pecha na? Sabi mo may makukulong. December 15 o December 16, big fish. Anyari? So, ngayon na yung aantay na. Kahapon kasi dapat, di ba? Natapos ang Tunganga tayo, tunganga. Darito po na ating Double B, bagong balita, mga kapuso. People's Budget Coalition, kinabahala ang mga biglang pagtigil ng deliberasyon at mga patagong pag-uusap. Nakukuha audio nyo na mga mambabata sa kita ng Bicameral Conference Committee meeting sa panukalang 2026 National Budget. Moderate your greed na raw ngayon, hindi na ganun kagarapal. Moderate, meron pa rin. Department of Health, ibinong tayo sa Kongreso na idiresyon na sa mga ospital ang pondo para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAITIP program. Dapat! Walang utang na loob dapat. Dadaan sa mga batas. Oo, kayo'y nandiyan para pagaanin ang buhay namin. Hindi yung parang makikihati pa kayo, may utang na loob pa. 51 billion yun na. Dumoble ka, NEP, 20 lang eh. Department of Agriculture at Department of Trade and Industry inspeksyon ang presyo ng mga bilihin sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Dalawang tindera ng sibuyas, pinagpapaliwanag dahil sa labis sa taas ng presyo ng kanyang paninda. Ilang dealer na ba nirereklamo ang nila'y pangungotong sa kanila sa livestock checkpoint sa Tagaytay City. Department of Agriculture iimbestigahan ang kanilang reklamo. PNP, hindi magseselyo ng baril ngayong panahon ng Kapaskuhan. At 1,043 pulis nasipa sa serbisyo ngayong taon dahil sa iba't ibang kaso. Oras natin, alas 9:09. Kung may masasama, kung may perwisyon, mamaya sa bayan, suko ang Metro Manila PNP tinatahang ng tumugon sa anumang emergency kasunod ng insidente ng pamamaril
sa Bondi Beach sa Australia. Mark Pagkalalat. Iginiit ng Philippine National Police sa karagatan na tumukod sa anumang emergency. Kasi matapos ang walang hapas na pamamaril na nangyari sa Bondi Beach sa City Australia na kinasawi na hindi bababasa ng atin sa individual. Ito pahayag sinabi ni PNP ang Chief President General ng Civilization Hernandez Jr. na pagkamanulan silang namumonitor ng bansa ang naging sa seguridad ay hindi naman sila magpapakakampante. Pagtitiyak siya pa makakaasang publiko na naka-alerto ang pulisya para masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Una ng sinanunso ng PNP na may isa ng libong tauhan kasama ang World Multiplier ang i-deploy Ay, ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless, paano po? Wala. Hina. na ipinakanan yung nakalipas na taon. Mahina. Ano yung kapuso magpakalalan